Magandang araw po sa ating lahat at mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayo ng kalagayan at ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction at opinion dito po sa nangyari po dito kay Arjin. Ayan, so nanonood po ako ng mga iba't ibang reaction din ng mga kapwa natin reactor at saka doon nga po sa live ni Kuya Bal sa Kalingap. Medyo nalungkot ako guys, no, kasi masasabi ko na mahirap talaga maging mahirap, no, kasi parang nasa-set aside ka sa lipunan, diba? Dito po sa case ni Arjin ay parang ginawang katatawanan na parang tawag dito, parang mas lalong ginawawa, no? Naiisip ko lang, no, sa Kalingap, since si Carla, isa sa masasabi nating assets, no, ng Kalingap, at the same time, assets din po ng channel ni Kalingap Rab. Naiisip din po ba ninyo or kinoconsider nyo din po ba yung nararamdaman ni Carla? Baka nakalimutan po natin, pinsan po ni Carla si Arjin at ni Rose Ann. At si Carla at si Arjin lang po ang makapagsasabi kung ano po ba talaga ang totoong nangyari. At si Carla lang din po at si Rose Ann ang nakakilala ng lubos kay Arjin. Ako guys, nung unang na-vlog ni Kalingap Edo si Arjin, nasundan ko yung kwento ng buhay niya. Nakita naman natin guys kung anong klaseng pamumuhay si Arjin. At saka nung hindi pa naman na-vlog ni Kalingap Edo si Arjin, nakikita naman natin guys na mabait at masipag naman si Arjin. At bilang panganay sa mga kapatid, ay ginagampanan po niya yung responsibilidad niya para makatulong sa magulang. Ito pong nangyari kay Arjin. Okay, no? Kung ang paniwala ninyo ay nag-iinarte si Arjin, okay, fine. Pero nung time na yon, no, guys, hindi natin alam guys, no, kung ano talaga yung naging cause, no, kasi ang sa interview ni Kalingap Edo kay Arjin is parang parang something nabulunan siya or biglang sumikip yung dibdib niya. So hindi natin alam guys kung ano yung mga naging komplikasyon doon sa sakit ni Arjin unless magkakaroon po siya ng general check-up talaga, kasi may history naman talaga si Arjin na hika at saka nakita natin sa katawan ni Arjin medyo weak naman talaga, no. So okay, no, sabihin natin kung nag-iinarte, okay, fine, no, pero kung nung time na yun guys ay merong nangyari kay Arjin, no, hindi naman natin guys sinasabi na ano talaga, no, in case, no, na meron pong nangyari kay Arjin, di ba? Alam ko guys, lahat ng papuri nyo kay Arjin lalabas, lahat ng awa nyo kay Arjin, lahat ng tulong ibibigay nyo, na dadagsa po yung tulong, di ba? Ganyan ng ganyan mangyayari guys, kasi dito sa lipunan na to, kung kailan namatay na yung tao, kung kailan mawala na yung isang tao, doon po natin binibigay yung tulong. Doon po natin pinupuri yung tao pag wala na po, pero pag naandyan pa, parang hindi natin nare-realize or nare-recognize po yung mga magagandang bagay din naman ang nangyayari. So nalungkot ako guys, no? Nalungkot ako lalo kay Kuya Bal kasi bilang founder ng Kalingap, dapat siya po yung magpapaintindi at magpapaliwanag, di ba? Kaya sabihin natin kung ang paniniwala po ninyo ay nag-iinarte si Arjin, dapat po, di ba, ipaliwanag nyo din ng maayos dun sa mga viewers, di ba? Pwede nyo namang kausapin personal si Arjin, pwede nyo namang kausapin si Edo. Isa pa po si Arjin ay beneficiary ni Edo, which is pamangkin ni Ate Edna. Di ba parang masakit guys, no? Masakit sa part ni Edo na parang pinagtatawanan yung ginagawa niya, kasi nung time na yun guys, grabe din yung kaba ni Edo nung time na yun, no? Bilang beneficiary niya, siyempre mahal niya yung tao, di ba? At saka hindi ko lang alam guys kung magkarelasyon ba si Beyonce at si Edo, kasi the way na magsalita sila na ingatan, mag-ingat si Beyonce kay ano kasi ganito, di ba? So
Yun lang guys, no, para sa akin. Nalungkot ako kasi bilang isang nanay. May anak akong 3 na hikain nung maliit at talagang palagi po siya nag-aagaw buhay. Alam niyo ba na yung anak ko atakihin ngayong gabi pagka umaga ang sigla na niya. 'Di ba? Nung gabi na to nangingitim yung bibig. Ano guys, dalhin mo yan sa doktor, pausukan, painumin na antibiotic. The next day masigla na, naglalaro na, 'di ba? So ang pinaka-issue doon is yung paghawak ni Arjen sa liig ni Edo or yung ano tawag dito guys, akap yung term na ginagamit nila. Alam mo nung time na yun, hindi naman talaga unconscious si Arjen pa eh. Alam pa niya, kinakausap pa nga siya ni Carla, di ba? Kumbaga, yung paghawak ni Arjen doon sa leeg ni Edo, para sa akin, suporta po yun. Ang bigat kaya ni Arjen, kung alam naman ni Arjen, di pa naman guys, nahihimatay si Arjen nung time na yun. Nandyan pa din naman yung ulirat niya. Yun nga lang guys, medyo hirap siya sa paghinga nung time na yon. Si Carla ang magpapatunay niyan guys. So siguro yung pagbuhat ni Edo sa kanya, yun yung pinaka-support ni Arjen na i-ano yung kamay niya dito para hindi siya masyadong mabigat guys, no? Hindi ko alam, no? Ayokong magipagdebate sa iba, pero bilang isang nanay, nakakalungkot, no? Nakakalungkot isipin. Tsaka sabi ko nga, siguro ganyan dahil wala siya masyadong sponsor, wala masyadong supporters, hindi siya napapakinabangan ng kalingap. So siguro ganyan guys yung ganyan yung naging outcome kasi wala silang pakinabang kay Arjen, no? Si Edo lang yung nagba-vlog kay Arjen, beneficiary ni Edo, 'di ba? And yun, no? Siguro sa oras na to, despite sa mga nangyayari, sa mga resulta, sa mga reaction at sa mga vlog, I don't know guys kung ano yung pakiramdam ni Carla ngayon. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ng parents ni Arjen ngayon. Parents din ni Carla kasi relative sila, no? At saka ni Rose Ann. No? So, maging mahirap kasi parang hindi ka belong sa komunidad, di ba guys, no? So, yun lang akin. Kung sa feeling nyo nag-iinarti sa Arjen, I don't know guys, no? Mas maganda kasi na-interview naman siya, pero ako guys, hindi kasi ako convinced na mag-iinarti ka lang guys. Kasi hindi biro yung perwisyo na binigay mo sa tao, perwisyo kay Edo, perwisyo kay Carla, di ba? At saka parang guys, no? Hindi ko lang talaga guys ma-explain dahil masama sa pakiramdam ko guys yung yung nakikita kong mga reaction at saka yung mga no, na supposed to be, di ba? Alalay, 'di ba? Tulong yung ibigay, ganun yung nangyari, guys. Kaya nga sabi ko, sana kinonsider nyo din naman yung nararamdaman ni Carla at ni Rose Ann kasi pinsan nila yon. And besides, si Carla lang din naman po ang nakakaalam, no, kung ano talaga yung totoong nangyari, 'di ba? Hindi naman siguro hindi naman po siguro gagawin ni Arjen yon para lang lukuhin si Edo, which is siya yung taong nakakatulong sa kanya. And sabi nga ni Edo sa vlog, hindi naman niya first time dinala sa Arjen sa hospital. Nung nakaraan na dinala na rin po niya yan. Tapos, yun nga guys, no, siguro may nakita pa kong doon na vitamins lang daw yung nireseta ng doktor. So siguro, no, hindi natin alam guys, no, kung ano talaga yung sakit ni Arjen unless, sabi ko nga, magkaroon ng general check-up talaga guys, no. So yun lang, parang nasaktan ako para kay Carla kasi pinsan niya, di ba? Parang pinagtatawanan si Arjen, 'di ba? Sinet aside nga ni Carla yung event para i-prioritize si Arjen, tapos ganyan yung nangyari, 'di ba? Ibig sabihin yung concern at yung pagmamahal ni Carla dito kay Arjen, 'di ba? Nandiyan. Tapos maririnig niya na halos sa buong community pinagtatawanan si Arjen, 'di ba? Dahil lang doon sa selos, dahil noon. I don't think so guys na magsiselos si Beyonce. I don't think so na sasama ang loob ni Beyonce. Kailangan pa ba na parang may narinig kasi akong reaction guys, pangit lang sabihin, pero kailangan pa ba na maranasan ni Beyonce ang ganun din para lang, di ba guys, yung
Hindi ko lang ma-explain guys, no, pero pangit lang sabihin, pero I don't think so na magsiselo si RJ o magsiselo si Beyonce o magagalit si Beyonce. Kasi, di ba guys, kailangan pa bang maranasan mo din yan para masabi mo din kung ano yung naramdaman niya, di ba, no? So, thankful ngayon si Beyonce kasi very healthy, di ba? Kahit sinong tao ayaw maranasan na magkasakit, di ba? So, I don't want to, guys, no, ayaw kong magsabi ng ano pa. Yun lang yun, guys, ang concern ko na sana, di ba, kinonsider nyo rin yung mararamdaman ni Carla, di ba? Kasi pinsan niya yan eh, di ba, guys, no? So, minsan ganyan talaga, no? Hindi ma-appreciate ng tao kung buhay ka pa. Pero pag nawala ka na sa mundo, doon nila ma-appreciate kung ano yung mga nagawa mo. And then, doon babaha ang tulong. Ayan pa guys, common scenario talaga yan, no? Na pag buhay pa, wala masyadong tumulong. Pero pag namatay na yung isang tao, doon babaha ang tulong. Diba? So, ayan lang guys, no? Magre-reaction na lang po ako guys sa susunod kasi parang pangit sa pakiramdam ko yung mga naririnig ko at saka yung mga reaction na nakita ko. Sorry doon sa mga guys, this is my opinion. Bilang isang nanay siguro ramdam ko at nakita ko yung sitwasyon, 'di ba? So, maraming salamat guys and magandang gabi po sa lahat.